Dito tayo daan para sigurado. Yan, mga Pinoy dito sa Greenland, mga kabayan, no? Kaso madulas. Lalakad na, oh. Hi! So, lalakad kami kasi hindi nakapasok yung sasakyan namin. Babae driver, no? Babae driver ng sasakyan, no? Nag-umpisa na mag-snow kasi mga kabayan. Yan, hindi makapasok yung sasakyan, kaya naglakad kami, oh. Ito yung unang snow dito ngayon sa Greenland ngayong taon, pinakauna. Hi mga kabayan, no? Shoutout dyan, no? Ito yung mga Pilipino ngayon, naglalakad na lang kasi nga shoutout dyan sa Saudi Arabia. Saudi Arabia daw, shoutout. Malabong kasama ko. Dito na kami. Assalamualaikum, salam. Alaikum salam daw, oh. Ito na yung bahay namin dito. Pasok na kami. Punong-puno na ng snow dito mga kabayan. Ayan. Ayan, oh. Patak-patak na yung snow dito. So umpisa nang pumuti yung mga hagdan namin. Sobrang ganda tingnan, malinis. Kaso pag tumigas yan madulas. Ayan, ito yung palibot namin ngayon, oh. Ayan, pasukan na dito. Pag-uumpisa na tong dadami. Ayan, yung mga kaso nag-snow sa mga bayan, kaya yun, umalis sila. So hindi ko alam kung babalik yan, baka mamaya pupunta lang ng iba. Mapagpalang araw ulit sa inyo mga kabayan. Ngayong araw ay pauwi na kami nito dahil tapos na yung trabaho namin sa buong maghapon. Ito din yung time na kung saan masaya na kami dahil makapagpahinga na kami sa buong araw na pagtatrabaho dahil pagod na yung katawan namin. Dito pala nag-umpisa yung biyahe namin. Ito yung worksite namin dito at itong araw na to ay pauwi na kami at mayroon pang snow. Ito yung pinakaunang snow dito sa Greenland ngayong taon. Nahihirapan kami dito sa panahon ng winter dahil pag nag-snow dito ng tuloy-tuloy ay tumitigas yung mga daan, madudulas siya. Mahirap dito maglakad dahil yung mga daanan dito ay hindi patag kundi mayroong paahon, pababa. Mahirap dito lalo na pag malakas yung hangin at naglalakad ka papunta ng trabaho. Kaya maganda dito pag mayroon kang sasakyan. Ang mga sasakyan pala dito ay pinapalitan ang gulong sa panahon ng winter. Yung gulong kasi nakagaya sa atin ay ginagamit lang dito sa panahon ng summer. Pag panahon ng winter naman, yung gulong na mayroong pin siya para kumapit kung sakaling magyeyelo na yung daanan dito. Kung ikaw naman ay trabahante at naglalakad ka lang papunta sa iyong trabaho, kailangan mong magsuot dito ng mga spike na mayroong pin na talagang kakapit sa mga yelo. Medyo mahirap lang dito ang maglakad pag wala kang winter spike sa sapatos mo dahil maaari kang madulas at mabagok yung ulo mo. 3 beses na pala ako dito nadulas nung naglalakad ako dito sa Greenland nung panahon ng winter at tumigas yung mga daanan. Kasi nga first time namin nung mga panahon na yun at hindi ko alam kung paano maglakad dito sa panahon ng winter. Mahirap din dito pag mayroon kang sasakyan lalo na pag malakas yung snow. Bago mo paandarin ito ay tatanggalin mo muna yung lahat ng snow. Lalo na mga kabayan pag naparking mo ito sa gabi at kinabukasan papasok ka. Pag sobrang lamig ay tumitigas ang mga windshield at mga side mirror mo. Kailangan mo munang kuskusin ito bago mo patakbuhin dahil hindi mo makita yung harapan. May time din dito na nagdadrive ako sa gitna ng kalsada at napahinto kami dahil nga hindi namin makita yung daanan. Sobrang lakas kasi ng hangin na may kasamang snow at ulan kaya imbis na tatakbo ay tumigil muna kami sa gitna para naman maiwasan yung aksidente. Dito sa Nuuk City, Greenland pala mga kabayan. Ito yung lugar na kung saan unpredictable yung panahon. Minsan malakas yung hangin, minsan naman malakas yung ulan at ito din yung lugar na madalas malakas talaga yung hangin sa panahon ng winter. Kaya madalas dito maraming cancel na mga flight. Kung napansin nyo, halos puti na yung mga paligid. Ito pa lang yung unang araw ng snow at hindi pa naman gaano kalakas at may kasama pang ulan pero halos nababalutan na yung mga bato ng mga puti. Paano na lang kaya mga kabayan kung tuloy-tuloy yung snow dito at araw-araw? Maiisip mo ba yung mga snow dito ay magtataasan? Minsan nga lumalagpas dito ng mga 1 metro, 2 metro.
3 metro yung mga snow dito na nakatangbak sa gilid. Kaya tuloy-tuloy yung mga truck dito sa paghahakot ng mga snow at itinatapon nila sa mga dagat. Mahirap din dito sa aming trabaho sa panahon ng winter dahil nga ang trabaho namin ay construction electrician. Lalo na kapag yung building na ginagawa ay open pa, wala pang mga saradong bintana, pintuan, ay talagang pasok talaga yung lamig sa buong katawan namin. Pero mayroon naman kami mga kumpletong gamit. Kaso hindi lang maiwasan na mapasukan kami ng lamig lalo na pag nakababad kami ng buong araw. Kadalasan ng mga tao dito na lokal mga kabayan ay gustong gusto nila ang panahon ng winter dahil mas gusto daw nila yung malamig na lugar at saka nagyayelo yung mga bukid nila at bundok dahil nakakapaglaro sila, lalo na yung mga kabataan ay mahilig sila dito mag-slide. Marami namang mga activity dito sa panahon ng winter dahil yung buong paligid dito ay titigas at magyayelo. May mga tao pa nga dito mga kabayan sa panahon ng winter ay nagja-jogging sila. Nakikita namin ito tuwing umuwi kami at pumupunta ng trabaho. Kami naman ay hindi kami masyadong lumalabas dahil nga tinatamad kami sa panahon ng winter dahil pag lumabas ka dito kailangan mo munang magsuot ng maraming jacket, makakapal na medyas na doble-doble kasi nga pag hindi ka magsuot ito ng proper ay magkakaroon ka ng frostbite o yung tinatawag nila na pagkaputol ng mga darili mo o masusunog yung mga kamay mo dahil nga dito sa Greenland ay malamig talaga yung lugar nila. Patong-patong ng mga jacket, damit at mga medyas yung sinusuot namin dahil nga mumurahin lang naman yung mga binili namin. Meron namang matitibay dito na mga jacket na hindi mo na kailangang magsuot ng marami kaso medyo mahal lang siya. Alam ko sa inyo, halos lahat talaga ng kapwa ko Pilipino ay gustong gusto makakita ng snow at maka-experience ng ganito kalamig na lugar. Pero alam nyo ba, ako dito, ganun din ang naisip ko. Nung pumunta ako dito ay gustong gusto ko talaga makakita ng snow at maka-experience. Pero nung tumagal na ay mas gusto ko na ng lugar na medyo hindi lang siya malamig at kahit hindi na siya mag-snow. Kasi para sa akin kasi ay medyo mahirap yung snow dito. Lalo na pag nagtatrabaho ka sa labas. Kaya kung ako ang papipiliin ay mas gusto ko na lang yung walang snow at saka yung summer dito. Dahil pag sa panahon ng summer dito ay medyo malamig naman. Pero kahit ano pa man mga kabayan ay pasalamatan pa rin natin ang buong may kapal sa paggawa ng ganitong lugar. Dahil kung ako ang papipiliin, mainit o malamig na lugar, ay mas gusto ko na lang dito sa malamig na lugar. Dahil sa malamig na lugar ay pwede ka namang magsuot ng makakapal na jacket, medyas at mga damit. Hindi kagaya sa mainit na lugar ay hindi ka naman pwedeng magsuot ng aircon sa labas. Pero minsan, kailangan mo na ring matutunan kung paano mag-adjust sa mga klima na iyong napupuntahan. Ako kasi dati ay nanggaling ako sa Saudi Arabia kung saan mainit na lugar ay nakapag-adjust naman ako kahit paano. At napunta na naman ako dito sa malamig na lugar kung saan medyo nag-adjust yung katawan ko dahil nanggaling ako sa mainit na lugar. Ito na pala yung street namin mga kabayan. Medyo malayo lang kami sa highway kaya minsan ay medyo mahirap sumakay ng bus. Nung panahon kasi dito ay wala pa kami sariling sasakyan kaya pag nagsasakay kami ng bus ay naglalakad pa kami papunta doon sa likod. Napapansin nyo ay medyo maputik itong daanan na to kasi nga ginagawa yung gilid ng kalsada namin dito. Nagbabaon sila ng mga tubo. Mga kabayan, hanggang dito na lang ang aking mga video. Maraming salamat sa laging panonood at ingat po kayo palagi and God bless po.